Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama kayo dito po sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na Allusions, Images, Symbols, How to Study Bible Prophecy. Napakabilis ng panahon at napakarami na po nating napag-usapan. We look at the book of Psalms and how it helps us to understand the Word of God. Tinignan po natin yung mga stories nung nakaraan, particularly the story of Noah and Sodom and Gomorrah. And we saw how it relates to biblical prophecy, especially yung stories po doon sa Revelation 19, 20, and 21. We can see how we can apply yung mga nangyari noon even to our time today because the same scene, the same thing na ginagawa ng mga tao before na yung gospel is being preached before the end ay dumating,
Ganon din po ang nangyayari sa bawat isa sa atin. We are being given the opportunity to come to the feet of the cross, to surrender it all to Jesus, and hopefully by the grace and mercy of our loving, our wonderful God, ay tayo pong lahat ay tumanggap sa pagpapatawad at pagmamahal na Kanyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Yan po yung mga pinag-aralan natin, and I hope na blessed po kayo, at kung meron kayong mga napulot na other mga lections, well and good, we're very happy dahil yan po ay makakatulong sa paglago ng ating pagkakilala sa ating mahal na Diyos. At sa pagpapatuloy, meron na naman tayong titignan na very interesting na mga stories, and hopefully makarelate po tayo, makita natin how it will help us to grow in our faith and in our relationship, especially if you're watching right now and you have troubles, you have problems, may mga pinagdadaanan kayo sa buhay. I hope and pray na maging blessing po sa inyo. Ang topic natin ngayon, Ruth and Esther. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado, at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob sa inyo ng 3 points, na ito rin naman ay napapanood po sa Hope Channel. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamahal, at tuloy-tuloy po natin nagagawa ang mga pag-aaral na ito. Tunay na napakabuti niya, at tunay na ang pagmamahal at pagpapala niya ay Kanyang ibinubuhos para po nang sa ganon patuloy po nating mapaglingkuran ang bawat isa sa inyo na amin pong kasama ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpe-pray, sa lahat po ng mga nagsosupport, sa lahat po ng mga nagsishare ng kanilang resources. Kung kaya naman, patuloy po nating nagagawa ang pag-aaral na ito. Patuloy natin nagagawa ang paglilingkod na ito. We bring back all glory and praises to our God. Without Him, mga kapatid ko, mga kaibigan, it's really impossible. At maraming salamat po kayo ay nagpag-amin sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, tuloy-tuloy, for how many years na nagagawa po natin ito. And sa biyaya po nating Panginoong Diyos, tuloy-tuloy po namin kayong paglilingkuran. And di lamang po sa online, pati po sa mga face-to-face na paglilingkod. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nagbubukas ng kanilang mga tahanan at nagsishare ng kanilang mga resources para po nang sa ganun ng inyong lingkod ay makarating sa iba't ibang lugar. At hindi lang po yun, maging ang family ko ay makapunta, makadalaw sa inyo. Maraming salamat po. We won't be able to make it if not because of God's grace, if not because of you. So maraming salamat po, at nawa po patuloy pa po kayong i-bless at patuloy po tayong magpanalanginan sa isa't isa. Kung ito po unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell. Paki-follow ang ating page para po nang sa ganon, ma-notify kayo sa mga pag-aaral na ating ginagawa. At kung kayo naman po ay lagi na namin kasama, paki-share nyo na po. Sa mga nanonood sa social media, paki-share, hit the share button para po nang sa ganon, makita sa timeline nyo, o kunin nyo yung link, share nyo yung link sa mga kaibigan nyo at mga mahal nyo sa buhay. And hopefully, maging blessing po sa kanila itong pag-aaralan natin. At sa mga nanonood naman sa television, nakikinig sa radyo, please share ito pong pag-aaral natin para malaman po ng iba na meron tayong ginagawang practical pag-aaral na hopefully, ito ay maging blessing po sa marami. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At ngayon po, magpapatuloy tayo. Hingin po natin ang kapangyarihan, katalinuhan ng gagaling sa ating Panginoong Diyos. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, at kami po ay muling pinagsama-sama ninyo upang mag-aral, upang saliksikin ang inyong napakagandang mga salita na nagbibigay ng pag-asa, ng katalinuhan, at tumutulong sa amin upang mas lalo pa po naming maisuko ang aming mga buhay sa inyo. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili, we cannot do it, but we know that through your grace and power, nothing is impossible. And so Lord, tulungan niyo po kami na maunawaan at maisabuhay ang lahat ng aming mga pag-aaralan ngayon, at nawa po ay itong lahat ng aming mga mapapakinggan mapag-aaralan ay
patuloy pong maitanim sa aming mga puso't isipan at sa panahon ng mga problema at pagsubok, makapanghahawa kami na kayo tunay na tapat at tunay na kayo mabuti. Salamat po at pangungunahan nyo kami sa aming pag-aaralan ngayon sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Isa pong mapagpala na panunood sa inyo, anong oras man na kayo ay sumusubaybay sa programang ito, purihin ang ating Panginoong Diyos na kasama po namin kayo sa pag-aaral na may temang Allusions, Images, Symbols, How to Study Bible Prophecy. At kayong pong pag-uusapan natin is Ruth and Esther. And for those who are already familiar with the story, there's a lot of things that we can pick up. And I'm gonna tell you right now, time will not be enough para i-touch natin ang lahat ng details ng mga story. Naalala ko, pag itong si Ruth ang pinag-uusapan, meron siyang statement na talagang ginagamit ng mga manliligaw. Ginagamit ng mga manliligaw. Kasi meron sinabi doon si Ruth na sabi niya, yung kumbaga, kung saan ka mamamatay ako, kung saan ka pupunta, doon rin ako pupunta. But in reality, ang context po niyan ay si Ruth was talking to her mother-in-law. Pero ginagamit madalas ng mga manliligaw. Kumbaga, ginagamit nila yung mga words na ginagamit ni Ruth. And these are powerful words coming from Ruth na pag-uusapan pa natin. At well, yung topic na yun, specific na yun, hindi natin completely matatouch dito sa topic natin because we will be emphasizing something dito po sa pag-uusapan natin ngayon. At doon naman sa nakakaalam kay Esther, talagang ito ay isang magandang story din ng isang kababaihan na nanindigan para sa ating Panginoong Diyos at kung paanong sa pamamagitan ng pananampalataya, encourage, faith in God, by God's grace, ay nagamit ng ating Panginoon to save yung nation ng ating Panginoong Diyos. Okay? So ito po, pag-uusapan natin to, pag-aaralan natin ito, at ang key text natin is in Esther 5 verse 2. Ang sabi po dyan, so it was when the king saw Queen Esther standing in the court that she found favor in his sight, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther went near and touched the top of the scepter. So yan po yung nangyari dun sa story na kung saan ay nabigyan si Esther ng pagkakataon to fully explain, to share yung kanyang pananaw at lalo na kung saan siyang galing na group or na race, and by God's grace, the Lord saved. Kumbaga, the Lord used Esther para po nang sa ganon, yung hari ay maunawaan na niya kung ano talaga yung mga nangyayari. We will talk more about this, and as usual, I'll be sharing with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maunawaan, para nang sa ganun, maibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin. And hopefully, by God's grace, ito pong 3 points na isi-share namin sa inyo ay kapupulutan po ninyo ng leksyon as we try to summarize and pick up lessons, practical lessons from the story of both Ruth and Esther. We pray that this will be a blessing to all of you. Ako po mismo ay na-bless while studying this, while preparing for this. It's truly indeed a great blessing na mapag-aralan po itong kwentong ito, ma-recall at matignan ito in the lens and how it relates to biblical prophecy. Nawa po'y ma-bless kayo at hopefully by God's grace ay meron din pong iba kayong mga lessons na ma-pick up, and kung may ma-pick up po kayong ibang mga leksyon, as usual, I want you to share that lessons doon po sa ating comment section, sa mga nanonood sa social media, sa mga nanonood sa television, o kaya naman sa radyo nakikinig, at sa mga iba naman na, nahihiya kayo mag-comment dyan sa comment section, you can always write it and use this as itong mga lesson na ito para ma-share nyo po when there is an opportunity to talk about this topic. So hopefully, ito po ay maging pagpapala sa inyo. And let me begin with the first point, at ito po pag-uusapan natin is 3 letter T's, 3 letter T. And the first one, as we look at the story of Ruth and Esther, I want us to look into the word trouble. Okay? Ito po ay isang realidad na dito sa buhay na ating ginagalawan, dito sa mundo na meron po tayo, ay may mga pagsubok, may mga troubles na tayo ay haharapin. May mga
bagay na kahit na anong ingat natin, kahit na anong paggawa natin ng maayos, at kahit na tayo nananampalataya, may mga troubles sa ating buhay. Kasi bakit? Mismo ang ating Panginoong Diyos nagsabi, in this world, o ang ating Panginoong Hesus, in this world you will have tribulation. Magkakaroon tayo ng mga problema, magkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay na ito. And so we can see the reality of troubles. And in Ruth chapter 1 verse 1, mababasa po natin ito. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. And a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Interestingly, dito po sa Ruth 1:1, it begins with the settings na sinasabi po dito that there was famine in the land. Tapos yung word na Bethlehem or house of bread, imagine the irony. Dito po, no, may ironic situation that it's a house of bread but at the same time, there is famine. Kumbaga parang sinasabi diyan, yung promotion nila, everything is unlimited. Pagpasok mo doon, lahat nakalagay out of supply. Okay? Kumbaga, laging sinasabi na, wala, hindi magkakaroon ng, hindi mawawalan. And then, you will be surprised na nung pagpunta mo doon, wala, ubos. And this is paralleled to what happened in Eden. Okay? We can see, doon po sa Eden, na everything was provided, everything was good. It seems na itong, yung Eden, during the time of Adam and Eve, before the fall, everything that they need, it's there. But when sin entered the world, ano pong nangyari? There was famine. Ganon din ang ating sitwasyon. Ganon din ang ating mga pinagdadaanan. And that's why we can also relate dito pa lang sa setting ng ating pinag-uusapan that in reality, in this world, after the fall, there's trouble. May mga pagsubok. May mga problema. May mga pinagdadaanan tayo na hindi natin maunawan. Palagi ko po, may mga sumusubaybay sa atin ngayon. You've been faithfully working, honestly working, and still you have questions. How come? Bakit nararanasan ko itong mga bagay na ito? Bakit nakakaranas ako ng hindi magandang pagtrato? Bakit nakakaranas ako ng mga pagsubok at problema habang ako naman ay laging nananalangin? Ako ay lagi namang sumasamba. Pero bakit yung mga hinaharap kong mga pagsubok at mga problema sa buhay, hindi ko maunawaan na tuloy-tuloy silang dumarating sa akin? Nangyayari po ba sa inyo yan? Nangyayari po ba sa inyo at nagiging katanungan nyo rin ba itong mga bagay na ito? Well, again, sinasabi ko lamang po at pinapaalala ko po dito po sa ating pinag-aaralan ngayon at maging sa buong banal na kasulatan, we can see the reality of trouble. That's why the house of bread, even the house of bread can experience famine. Even Eden itself, after sin, sina Adam and Eve, na nandun sila sa lugar na kung saan ay walang problema, walang mga pagsubok, sana. And yet after sin, they are experiencing all troubles and all problems. Ganon din po ang ating mga karanasan. Kaya huwag tayong magtaka. That's why the Bible is very clear. Do not be surprised kung may mga problema, may mga pagsubok na tayo ay pinagdadaanan. So mararanasan talaga natin. We can see this as the reality of trouble. Talagang mga trouble sa buhay natin. So kung may problema po tayo sa mga trabaho, sa eskwelahan, sa mahal sa buhay, sa mga katrabaho natin o sa mga nasa paligid natin, sa sitwasyon natin, yan ay normal habang tayo nandito sa lupang ito. Kaya tuloy-tuloy natin pag-uusapan ito. Mapapansin nyo po, sa Ruth 1:20, ang sabi ganito. Grabe yung statement dito ni Naomi na talagang nagpapahiwatig ng mabigat na karanasan na kanyang pinagdadaanan at nagpapakita ng realidad ng mga pagsubok at problema na ating haharapin sa buhay. Ang sabi niya, she said to them, "Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me." Okay, sabi niya po dito, Mara, which means bitter.
At siya mismo ay nakaranas ng bitterness sa kanyang buhay. Ngayon, siguro sasabihin ng mga ilang mga sumusubaybay sa atin, nakikinig, bakit ang sabi dyan ni Mara, yung Almighty has dealt very bitterly with me. Again, mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, meron po ditong tinatawag na sa kanilang Hebrew poetry, pagsusulat, na yung mga bagay, remember, all other nationalities or all other religions, during their time, they have many gods. If something happens sa ulan, sa farm, they have a God na they will account that situation to them. So kung merong masamang nangyari, ito yung gumawa niyan. Now that we are serving one God. At nangyari po, when they write it, it is as if they are saying it is God who's dealing very bitterly with them, but in reality, what the author is trying to say, the Lord allowed it na makaranas ng mga ganitong bagay. So ayan po how the Hebrew mind thinks. It's really more on allowing, the Lord allows this bitter experience na maranasan. Kaya ang sabi ni Naomi, tawagin mo na lang akong Mara, because why? And again, it also shows, in my reflections and reading, it also shows the reality of our emotions. Pinag-usapan natin yan nung nakaraan. Hindi ko lang alam kung naalala nyo, there was a series, I think it's the book of Psalms, that we don't deny the reality of emotions, that when we are in the trouble, yung may nararanasan tayong mga problema at mga pagsubok, ano po nangyayari sa atin? There are times that we start asking questions. There are times na yung ating paghawak sa ating Panginoong Diyos, parang nagkakaroon tayo ng mga tanong. At sometimes even pagdududa. Kaya nga po sa Book of Psalms, ulit-ulit sasabihin, Lord, you are my shelter, you are my strength. Tapos bigla niyang sasabihin, pero Lord, ganito yung nangyari sa akin, ganito yung mga naranasan ko. Pero sa dulo, still, Lord, magtitiwala ako sa iyo. And I can see in here that Naomi, with the bitterness of the experience, this is the reality of human emotions. Yes, we can look at it na ito ay siya mismo nagsasabi that yes, the Lord is allowing, if we look at the Hebrew poetry, style of writing, but at the same time, we can also look at this as the reality of emotions. Di ba hindi ko alam kung nangyari sa inyo ito, pero meron akong karanasan noon, naalala ko, na may kasama kami, talagang kung magpayo siya, napakagaling, napakahusay. Talagang kahit ikaw, ang biruan nga namin, pag nagpayo yan, mapapabinyag ka ulit. Parang gusto mo magpabaptize ulit. Talagang nung na-broken heart yung isa naming kasama, grabe yung payo niya. Sabi niya, kapatid, magtiwala ka lang. Talagang ganito lang yan, ganito ganyan. Eto na. So na-encourage yung kasama namin. Talagang na-heartbroken Baka may nanonood dito na heartbroken. Hopefully, ma-encourage kayo sa pag-aaral natin. So nangyari po, nung siya na ngayon yung na-heartbroken, naku po, pinuntahan namin. Naku po, ang hirap! Ang hirap i-encourage. Ang hirap na matulungan at talagang ulit-ulit namin yung mismong mga salitang sinabi niya doon sa kasama namin na na-encourage, sinabi rin namin sa kanya, sabi niya, ang hirap pala mga bro. Sabi niya, pag ikaw palang nasa sitwasyon, napakabigat pala. Sabi niya. At ganun po talaga, mga kaibigan, mga kapatid, we do not deny, the reality of our human emotions, that when trouble hits us, napakahirap, napakabigat, and that's why, tulad ng pinag-usapan natin noong nakaraan, as we have the opportunity now, let's continue to grow in our faith and in our relationship with God, so that when troubles come, patuloy tayong makapangahawak sa ating Panginoong Diyos. Patuloy nating mapagtitiwalaan ang kanyang kabutihan at pagmamahal. And yes, we may express our disappointments, our heartbreaks, but at the end of the day, we continue to believe at naniniwala tayong patuloy na ang Diyos ay kasama natin. Amen? So ito po, kaya ang ganda nito, basahin natin Critics of the Christian faith have often pointed to the brutal reality of living in this world as evidence that, number one, sabi nila, God does not exist. Number two, He is powerless to intervene when bad things happen. And number three, He doesn't care when we hurt. Yan na yung kiniklaim ng mga critics
ng mga naniniwala, ng mga hindi naniniwala sa Diyos, should I say. Yung mga hindi naniniwala, sabi nila, nako, pag may pagsubok, talagang nagpapatunay yan, walang Diyos. Talagang nagpapatunay yan na hindi siya powerful. Nagpapatunay yan na wala siyang pakialam sa atin. Pero again, mga kapatid, this is being used by the critics of Christian faith. But we know for sure that the Lord is so good, so loving, so gracious. And that's why we've been trying to establish that. And that's also the very center ng great controversy because Satan is in the business of attacking the character of God. And so when we go back to Revelation, mapapansin po natin na ito pa rin yung issue. Satan will use troubles, problems in life para nang sa ganoon magduda tayo sa kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Yun pa rin. Yun pa rin ang temang makikita natin mula Genesis hanggang Revelation, kahit po dito sa story ni Ruth at saka ni Esther, at when you relate it to the book of Revelation, it's still the same. Satan is in the business of destroying the character of God, and he does this by giving us troubles. And then we start doubting the goodness of our Almighty God. Kaya po, I hope and pray, while we have the opportunity, let's continue to grow in faith. Let's continue to grow in our relationship with God. Because the more we grow in our relationship with God, the more na tayo po ay magagawa nating makapanghawak sa Kanya. Pag-uusapan natin yan sa second point. Mati ko na ma-mention. Hindi pa ako tapos eh. Hindi pa ako tapos sa first point natin. Ngayon, ano ba nangyari rin dito kay Naomi? Aside from the famine that they are experiencing, ang nangyari po kay Naomi, namatay yung kanyang mga anak. Kaya nga po si Ruth yung naiwan yung kanyang daughter-in-law. At ang nangyari po, Naomi could not take possession of her husband Elimelech's land without obtaining assistance from her husband's family. She hopes that Ruth can marry a close relative of her deceased husband and bear a child in Elimelech's name. And God has made provision in Israel for individuals to reclaim their inheritance in the promised land. A close relative was needed to redeem Elimelech's inheritance. So yan po ay practice nila. Kaya dito po mapapansin natin, makikita po natin, maraming trouble na hinaharap si Naomi, yung pag-iyak ni Naomi. And that's why si Naomi, ang sabi niya, just call me bitter o Mara. Kumbaga wala na siya makita na solusyon. And it could be possible that even the closest relatives would not help her. Nangyari na ba sa inyo yan? Even your closest relatives would not help you. And of course, mga kapatid, mga kaibigan, we are not here to judge. Kasi hindi rin natin alam yung hinaharap ng ating mga closest relatives. Marahil sila, may mga pagsubok din. Kasi nga po, we live in a sinful world eh. Dito sa sinful world na ating ginagalawan, lahat talaga tayo may mga problema at may mga pagsubok. Kaya po, lagi ko pong sinasabi, let's not judge one another. Kasi at the end of the day, hindi rin natin alam ano yung complete story behind. May mga tao, ito po mga studies in the social media world, na ano po nangyayari. People looks very happy in the social media. Very happy sila sa kanilang mga pinopost and all of that. But in reality, they are facing a lot of troubles and problems in life. Okay? Kumbaga parang ang nangyayari, yung social media ay pagtatago na lang ng tunay na nararanasan. And we can see this even sa mga vloggers. Laging mga content nila, masaya, mga happy, pero ano po nangyayari? Biglang magugulat ka na lang, mag-a-announce, maghiwalay na. Kaya nga, binibiro nila, kahit nga sa mga social media, nagbibiroan. Ako, pag na-post na yan, mintay ka lang ng saglit. Yan ay, tapos yung laging mga content ay gano'n. So, again, mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, we can see the reality of troubles. And nakita po natin kay Naomi sa kanyang sitwasyon, there was no way to redeem the land, to take possession of it. Kasi bakit? Unless Ruth will marry a close relative, na pag-uusapan po natin ng mas malinaw pa mamaya. Okay? So, tuloy natin.
Ngayon, punta tayo sa kwento ni Esther. Ano po nangyari kay Esther? Esther 3:1. Again, di ko na po madidiscuss lahat kasi kulang ang ating oras. Pero Esther 3:1. After these things, King Ahasuerus promoted Haman the Agagite, the son of Hammedatha, and advanced him and set his throne above all the officials who were with him. Ito po, no, merong pini-introduce ditong character. Sino po? Si Haman. At sino naman si Haman? If you will look at the whole story, again, we don't have time to fully discuss everything. Haman, who is hungry for position and power, is given great degree of prominence in the empire above all other princes. Kumbaga siya ay uhaw sa kapangyarihan at posisyon. At siya pa yung nabigyan ng posisyon. Nangyari na ba yan sa inyo, sa inyong karanasan? Kung sino pa yung alam ninyo na gagamitin niya yung posisyon at kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakanan at para sa kanyang mga sariling mga kagustuhan, siya pa yung nailalagay. Again, mga kapatid, mga kaibigan, huwag rin tayo masyado maging abala. Nakakatingin sa iba, baka hindi natin napapansin, puna tayo ng puna sa iba, tayo rin pala ganyan. Pero dito po, si Haman is being introduced, and the background of Haman, he's hungry for position and power. And he doesn't like the idea na merong somebody who might take over his position. Kita natin, politics. Okay? At nangyayari to hindi lamang po sa mundo, kundi maging sa kahit saan na mga institusyon. Kasi bakit? We live in a sinful world, the reality of trouble. Ang sabi po sa Esther 3:5-6, when Haman saw that Mordecai did not bow down or pay homage to him, Haman was filled with fury, but he disdained to lay hands on Mordecai alone, so as they had made known to him the people of Mordecai, Haman sought to destroy all the Jews, the people of Mordecai, throughout the whole kingdom of Ahasuerus. So, mapapansin po ninyo, sa katindihan ng kagustuhan niyang lahat sasamba sa kanya, pupuri sa kanya. Ano po nangyari? Nagagalit siya doon sa mga hindi sumasamba sa kanya. And we can also see this. We can relate this in the book of Revelation. Si Satan, who is hungry for power. Basahin natin ito. In the book of Revelation, we see that Satan's lust for power and worship brings this world to its final crisis. At kung titignan rin po natin yung story ni Satan, ni Lucifer, ganon din po ang nangyari. Uhaw sa kapangyarihan. Gusto niyang maging gaya ng Diyos. Gusto niya lahat sa kanya yuyuko, lahat sa kanya isasamba. At ano po nangyari? There was trouble, there was war in heaven. Kaya dito po mapapansin natin si Haman na ayaw niya yung ideya na merong hindi nasamba sa kanya. Dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang posisyon, dapat lahat magbigay respeto sa kanya. At hindi lang basta respeto, everybody should, based on the text, should pay homage or bow down or worship Him. And again, great controversy team. And we can also see this issue during the time of Jesus Christ. Ano po nangyari sa time ng ating Panginoon Kristo? Ang gusto ni Satan, lahat ay sumamba sa Kanya. Lahat ay sa Kanya magpuri. Lahat sa Kanya ay sumamba. And that's why in the book of Revelation, He convinced 1/3 of the angels. And those 1/3, yung 1/3 po na yun, they doubted the character of God. So, ang ganda. Kita po ba ninyo? So, makikita po natin yung reality ng troubles sa buhay natin. And so, kung nakakaranas kayo ng mga pagsubok, mga problema ngayon, we don't deny its reality. We don't deny na hindi siya nag-i-exist. It will exist. It will happen. Mangyayari po siya. Kung meron po sa inyong nanonood na magsasabing, ako wala akong pagsubok ngayon, praise the Lord. Pero at the end of the day, the Bible is very clear, it will come. And when it comes, I hope and pray, we have taken the opportunity before it comes to build our relationship, to know God more and more. Kaya pupunta tayo sa second letter T natin. Number 1, we look at the trouble. Looking at the story of Ruth and Esther,
both of them, we can see the reality of troubles, the reality of problems, the reality of persecutions. Now, what do we do? Based on the story, we need to, second letter T, we need to trust. We need to trust in the Lord. Amen? We need to continue believing that God is in control. And when we go to the story of Ruth, we can see God's provision. In Ruth 2:20, anong nangyari po? Basahin natin. And Naomi said to her daughter-in-law, "May he be blessed by the Lord, whose kindness has not forsaken the living or the dead." Naomi also said to her, "The man is a close relative of ours, one of our redeemers." Binasa natin kanina na ito po ay practice sa panahon nila. Yung tinatawag na yung relative mo will be your redeemer, para nang sa ganun tulungan ka mabawi yung lupain at mga bagay-bagay na kailangan pang makuha. Kinsman redeemer. And so, si Ruth dito is pointing to no other than Boaz. And so we can see God's provision. Makikita natin ito sa buong banal na kasulatan that it is God who provided the way to save us. From the very beginning, after the fall, it is God's initiative to save us. It is God's initiative to help us. It is God's initiative para nang sa ganun tayo ay mga ligtas. Amen? And so we can see, also in the book of Revelation, we can see the story how the Lord, even in the last days, will be raising up a remnant church. Pag-usapan pa natin yan mas later mamaya. Pero tuloy muna natin dito kay Boaz. Christians have long understood Boaz to be a type of Christ, who is not only our Creator, but chose to become our kinsman, a real flesh and blood human being. One of the reasons why over and over he called himself the Son of Man. You can read that in Matthew 12:8, Mark 8:31, Luke 20-22, and John 3:14-16. Ano? Mababasa natin yung For God so loved the world. Tayo po ay nagkasala. There's no other way but our kinsman redeemer, Jesus Christ, He became man so He can redeem us. Kaya ang ganda nung may kanta, there is a friend who is closer than a brother. Ang ating Panginoong Diyos, who is our Creator, and at the same time, He is our Redeemer. Kaya ang Diyos ang gumagawa ng paraan para tayo ay mga ligtas. Para tayo ay makakilala sa Kanya. Para tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na to kahit na tayo ay may mga pagsubok at problema. But what we need to do, we need to trust in Him. Magtiwala tayo sa provision ng ating Panginoong Diyos. Magtiwala tayo sa control, sa timing ng ating Panginoong Diyos, sa nais ng ating Panginoong Diyos. Because He will provide not just the resources that we need in this life, not just what we need, but He has been providing ever since the solution kung paano po tayo mamumuhay sa buhay na ito sa mundong makasalanang punong-puno ng mga problema. Kung meron po kayong mga problema, mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon, I hope that with what we are studying right now, makita natin na sa ating Panginoong Jesucristo may pag-asa. Sa ating Panginoong Jesucristo ang solusyon. Ang ganda ng isang awitin na ang sabi, when answers aren't enough, there is Jesus. Amen? Ang ating Panginoong Jesucristo ay sapat na. Sa ating mga pagsubok na mga pinagdadaanan, sa mga problema natin, pinansyal, pisikal, emosyonal, relasyonal, or ano pa mang mga bagay na pinagdadaanan po natin, sapat ang ating Panginoong Jesucristo. Tutulungan niya tayo. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Ang ating Panginoong Diyos, pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. And by God's grace, yung solution na kailangan natin so we can live a happy, hopeful, peaceful, joyful life.
in this world. Ibinibigay na ng ating Panginoong Diyos sa atin. The Lord provided the way for Naomi and Ruth. The Lord will also provide the way for you, kaibigan. At maaring nariyan na, pinagkakaloob na sa iyo, pero hindi natin mas maaring napapansin. O baka naman we are too busy wanting our own solutions sa mga pagsubok at mga problema natin, and we cannot trust the process of God. We cannot trust the provision of God. Ang daming mga magagandang text sa Bible na ating mapapanghawakan, God's ways, or God's mind, God's thought is better than our thoughts. His ways are not our ways. And meron pa sinabi si Ellen White na ang Diyos, He has 1,000 ways to provide for us in which we know nothing. And that includes ito pong ating tinatawag na paraan kung paanong tayo ay mamumuhay sa buhay na ito at paanong tayo ay maliligtas. Only through Christ. Amen? Tuloy natin. Pero tandaan natin, while we are to trust in God's provision, while we are to trust in God's control, because the Lord wants to lead us and guide us, tandaan po ninyo, there is another one claiming that He owns us. Kumbaga dito, the Lord is our Redeemer. We can trust in His provision. We can trust in His saving grace. Because He is our closest relative. He is our Father. He is our Creator. He is our Redeemer. Pero tatandaan niyo po, there is somebody who's claiming to be our relative. But the bad news is, hindi ang gusto niya sa atin ay mapabuti, kundi ang gusto niya sa atin ay tayo'y mapasama. And He's offering us solutions to our problems, to our troubles, na hindi natin napapansin. Baka ito ay mga pansamantala na mga solusyon na maaring magdala pa sa atin sa tiyak na kapahamakan at mga problema pa sa buhay. Pansinin niyo ito sa Matthew 4:8, 9, especially during the encounter of Jesus with Satan and Jesus during dun sa temptation, Mount of Temptation. Ano po nangyari dun? Ang daming ino-offer ni Satan. Akala mo tinutulungan niya si Jesus. Pero ang reality, ang purpose ng kanyang pagtulong na kunari pagtulong, ang purpose talaga is para nang sa ganon, magduda si Jesus Christ, who He is and His relation, and to doubt His relationship with God. Kaya ito po ang gawain ng kaway. He will claim that He is close to us, He is our friend, He is our relative, but in reality, tayo dadayain niya, tayo lolokohin niya, tayo ilalagay niya sa mas masamang sitwasyon, mas malaking problema, at nangyayari yan sa mundo ginagalawan natin, tama ba? Na dito sa mundo ginagalawan natin di ba po, may mga tao na magkiklaim na malapit sa atin, mga kaibigan natin, mga mahal sa buhay. Alam niyo bang bubudol? Bubudulin lang pala tayo. Paasahin lang pala tayo. Sasabihin na tayo makapagtitiwala sa kanila. Pero ang reality, tayo lulukoyin at dadayain. Nangyayari rin. And now, we see here in Matthew 4:8, 9, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this I will give you if you will fall down and worship me. Kita nyo yung offer ni Satan? Bibigay ko sa iyo lahat. Worship ka lang sa akin. At yun din ang ino-offer niya sa atin. Bibigyan ko ng solusyon ng problema mo. Bibigyan ko ng solusyon niyan. Tutulungan kita. Pero sumamba ka muna sa akin. Sa akin ka magtiwala. Sa halip na sa Diyos. Yan ang ino-offer ng kaaway sa atin. And that's why we need to trust the provision, the control, the sovereignty, the redeeming, and the power of Christ, of God. We need to trust His saving grace sa ating mga buhay. And now when we go to the story of Esther, we can see in here that we also need to trust the timing of God. Nung panahon na problemado, yung panahon na hirap,
Yung panahon na paano ba to? Anong solusyon ang gagawin natin? Lalo na nung nag-order na itong mga Hudyo ay talagang gustong ipapatay. Ang sabi po sa Esther 4:13-14, ang ganda nito. Sabi dito, then Mordecai told them to reply to Esther, do not think to yourself that in the king's palace you will escape any more than all the other Jews. Kasi bakit po si Esther? Ito'y kanyang lahi, Hudyo rin siya. So kung ipapapatay ang mga Hudyo, hindi na rin siya makakatakas. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish, and who knows whether you have not come in the kingdom for such a time as this. Grabe yung pananampalataya ni Mordecai, nakakatas ng balahibo. Sabi ni Mordecai, kung hindi ikaw ang gagamitin ng Diyos, meron siyang ipagkakaloob na ibang tutulong sa another place. Pero baka naman, kaya ka nandyan ngayon so that you can help us for such a time as this. Grabing pananampalataya, grabing pagtitiwala. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope we are inspired to trust the Lord more as we look at the story of Ruth and Esther and Mordecai. Sana nai-inspire tayo dito. Yes, bisan meron tayong mga solusyon na naiisip. At minsan it will fail us. May mga kaibigan, may mga mahal sa buhay, may mga tao sa paligid natin inaasahan natin. And if they fail us, let's continue trusting in the Lord. Kasi ulitin ko po, pati yung mga tao sa paligid natin, kahit yung ating mga inaasahan, dumadaan sila sa mga pagsubok ng buhay din naman. And so we cannot judge people. Dumadaan din sila sa mga problema, mga pagsubok ng buhay. And so if time will come, unintentionally, they will fail us. We continue to trust the timing, the provision, the saving grace of God because He cares for us. Amen? Ay, grabe. I hope and pray we will all be inspired to trust the Lord more, especially for such a time as this. And when we relate it to Revelation, basahin natin to. God raised up His remnant church for a specific moment in history. As the 1,260 days of dark ages drew to a close, God brought His bride out to hiding to carry His final message of mercy to the world. The three angels' messages, we are here for such a time as this. This is not the time to be quiet. This is the time to preach the Word of God. Amen? Nakita ba natin yung relation ng story in the book of Revelation? And I hope and pray we will continue to trust in the Lord. Kaibigan, kapatid, whatever you're going through right now, and I say this not just to you, but including myself. Including to myself. I say this to myself. Lex, Pastor Lex, whatever you're going through, trust in the Lord. Believe in Him. Have faith in Him. Kaibigan, whatever you're going through, trust in the Lord our God. Amen? Number one, we look at the troubles. Story of Ruth and Esther. Number two, we look at the word trust. And itong pinakagusto ko, number three. When there's trouble, we are to trust in the Lord. And the last point, there's going to be triumph. Amen? May victory in Christ. Now, let's go to the story of Ruth. What happened in the story of Ruth? Ruth 4:1. Now Boaz had gone up to the gate and sat down there, and behold, the Redeemer of whom Boaz had spoken came by. So Boaz said, turn aside, friend, sit down here. And he turned aside and sat down. At mababasa niyo po yung buong detalye dito sa Ruth chapter 4, na kung saan si Boaz ay nag-travel doon po sa gate of Bethlehem
para nang sa ganon, gampanan na yung kanyang pagiging kinsman redeemer to Ruth and Naomi. And so we can see the happy ending in the book of Ruth, in the life of Ruth, of Naomi, and also Boaz, how the Lord provided the way, and eventually, sa kaduluduluhan, nagtagumpay. That's why it's so good to read this. In Ruth 4:1-12, Boaz travels to the gate of Bethlehem, the town where Christ entered our world as our close relative. The elders gather, and finally, a sandal, a symbol of ownership, is exchanged. Yan po yung practice nila, no? Pag nagkaroon na ng kasunduan, yung sandals, ipagkakaloob as a sign of, symbol of ownership. And so we can see, yes, in this world, we will have troubles. Yes, in this world, we will have persecution and problems. But we need to continue to trust in the Lord. We need to continue believing in Him. And just like what happened to Ruth, to Naomi, to Boaz, how the Lord provided the way, there's triumph sa dulo. Maaring maraming problema ngayon. Pero as we continue to trust in the Lord, yes, even today, we can experience triumph. But there are times na hindi natin maranasan ng triumph sa buhay na ito. Maaring may mga kaibigan tayo, mga mahal sa buhay, na mga kilala natin, o tayo mismo, ilang beses na tayong sumubok, ilang beses na tayong nag-try, pero bagsak pa rin, nagpe-fail pa rin, hindi pa rin natin makamit ang tagumpay na ating ninanais, hindi natin makamit yung tagumpay na ating pinapangarap. Hirap na hirap tayo kung anong gagawin natin, hirap na hirap tayo kung paano pa tayo magsusolusyon dito, hirap na hirap tayo kung paano pa tayo magpapatuloy sa buhay, hindi natin alam ang ating gagawin. Mga kaibigan, mga kapatid, I just want to remind you, and even myself, that as we trust in the Lord, there's triumph. Magtatagumpay, may tagumpay sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po ang ganda ng story ni Ruth. Nagsimula sa mga troubles, mga problems because of sin, pero sa dulo, tagumpay. At kung ngayon, hindi po nyo maranasan ng mga tagumpay sa buhay, sa mga nakaranas ng tagumpay, praise the Lord. Pa mga hindi pa rin nakakaranas ng tagumpay, still praise the Lord. Because at the end of all of this, we will experience the fullness of victory in Christ. Yes, today, we are victory. We are victorious in Christ today. Because in Christ, we are redeemed. In Christ, tayo po ay may solusyon na dito sa buhay na ating pinagdadaanan sa problema. In our situation, na tayong mga makasalanan, in Christ, we are saved. But the fullness of that restoration, the fullness of that salvation, we will experience when He comes again. And in that moment, in Revelation, it says, there will be no more pain, no more trials, no more death, no more sorrow. No more problems, no more troubles, no more persecution, no more crying, no more depression, no more stress, no more frustration, no more disappointments. Because all of this will be gone by the grace of God. Amen? And when we go to the story of Esther, the same. What happened in the story of Esther? Again, mga kapatid, nabiyan, kulang yung time natin. Pero sa story po ni Esther, ano po nangyari? By God's grace, sa binasa nating text, di ba? Lumabas doon si Esther. Paglabas ni Esther, bibigyan siya ng pagkakataon na makapagsalita. Kumbaga, hindi talaga dapat pwede yun. Yan na. Basahin po ninyo, napaka-interesting na story. Hindi sana pwede yun. Pero Esther was there and the king gave her the opportunity to speak. And by God's grace, it was granted. But Haman was not happy. And si Haman po, ay talagang na-convince niya yung king na talagang ipapatay yung mga Hudyo. And then later on, it was discovered. And that's why Esther discovered she was not alone to face the persecution being unleashed on her people by Haman. She found favor from the king, and her people were ultimately delivered. Neither are we alone as we enter the final moments of Earth's history.
The King is on our side and God's people will be delivered as well. When the time comes that there will be a strong order to persecute those who oppose, those who do not accept the human teachings, when the time comes that we will be asked to surrender our faith, to recant our faith, or to turn away from the truth that is being proclaimed in the Scripture, we are reminded in the story of Esther that through His grace and power, we will be able to stand. And we are not alone because God is with us. Amen. Kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray we are all inspired to continue to trust in the Lord. Yes, there's trouble today. There will be troubles in the future. And maybe even now you're experiencing some troubles. But we are being reminded to trust in the Lord. And as we continue trusting Him, victory is ours in Christ. There's going to be triumph. And ultimately, sa kaduluduluhan, because the King is on our side, we will all be delivered. Nawa po, tayong lahat, matagpuan na nagtatapat sa ating tapat na Diyos. Hanggang sa dulo, magtapat tayo anuman ang problema at mga pagsubok natin. At mapaalalahanan tayong mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa inyong mga paalala sa amin. Tunay pong napakabuti ninyo. Tunay pong mapagmahal kayo. Salamat po, Panginoon, na pinaalalahanan niyo kami na sa buhay na ito may mga pagsubok at may mga problema. At hindi namin maiiwasan ang mga ito because we live in this sinful world. But thank you, Lord, that you are calling us to trust in you because you are faithful. Kayo nagmamahal ng lubusan sa amin. Kaya naman tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga sarili, kaming mga mahihina, hindi namin kaya. Tulungan niyo kaming magtiwala lang ng lubusan sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoong, maniwala sa anumang pangit ng aming sitwasyon ngayon, sa anumang pangit ng aming mga nararanasan ngayon, anumang gulo ng mundong nakikita po namin ngayon. When you come for the second time, all this pain, all this problem, and even death, it will come to an end. Lord, maraming salamat po sa inyong pangako. Thank you, Lord, that through the prophetic books, you are showing us na sa katapos-tapusan at sa dulo, tagumpay ang mga nananampalataya at nagtiwala sa inyo. Maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman anumang pagsubok at problema, tulungan niyo kaming lagi lamang manghawak sa inyo. Pagpalain po mga kaibigan at mga kapatid at tulungan kaming lagi lamang isukong lahat-lahat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo. And please continue sharing this program at hopefully po ay mas marami pong marating ma-inspire sa story po na pinag-aralan natin. I myself, I'm so blessed and I hope that you are blessed as well. At muli po maraming salamat sa mga nagsosupport sa ating mga ministries online and even face-to-face. Praise the Lord for the opportunity na makavisit po sa mga iba't ibang mga churches. God, we bring back all glory and praises to our Lord and Savior Jesus Christ. Let's continue to trust Him. And again, maraming salamat po. Magkita po tayong muli sa susunod.